Hello, te. Anong nangyari? Oh, Nasa MDH kami. bakit? Huwag kang magpapanik, ha. Anong nangyari? Dinala si Cody dito sa MDH. Bakit? Nagsuka ng dugo. Kalma ka lang, nandito na Ano? ako. Guys, kasi, nasa duty ako ngayon pero tumawag yung nanay ko. Yung pamangkin ko, yung anak ng ate ko, sinugod sa ospital. Nasa school siya kanina, sumuka daw ng dugo eh. Medyo marami daw, medyo nag-aalala ako sa nanay ko kasi tumawag pa lang siya kanina. Alam ko na meron nang nangyari kasi nag-flashback sa akin yung namatay si Papay. Ganun na ganun yung boses niya nung tumawag siya kanina. So ngayon, nagpaalam ako ngayon. It's 12. Pupunta muna ako sa Nazarenos kasi nandun yung pamangkin ko. No, nagpaalam ako dito sa center, sa doktor, na sasaglit muna ako doon kasi nag-aalala ako kay mama tsaka doon sa pamangkin ko. Ito na ako sa Nazarenos. Hanapin ko na si mama. Ano, ma? Ano nangyari sa'yo? MDF na lang. Anong sabi? Yung mga ngayon, libre, pero pag in-admit, baka... Anong gagawin kasi doon? Ko-coordinate yan sa MDH, yung sabi ni Emily. Sino pwedeng kausapin? Hindi ko alam kasi kung i-coordinate pa or Hindi na siguro. outpatient naman siya eh. Tanong mo na lang nga. Positive ka sa dengue, boy. Kailan ka pa nilalagnat? Ano po? Pamangkin ko po. Thank you po. Pa-admit po namin siya sa MDH. Kailangan po ba makipag-coordinate pa kayo? Hindi na, diretso na doon. Advice admission lang po dito. Ma, may ikaw na pamirma. Ikaw yung ano yun. Gano'ng karami sinuka mo? Madami, 2 suka. Kailan ka pa nilalagnat? Kahapon. Kahapon, di ako maniwala dyan. Okay na po, thank you. Advisor, kayo po advisor? Opo. Yung gamit, paano kaya? Kunin mo na, didiretso na ako sa MDH. Antayin ko kayo doon. Tapos hatid mo muna si ma'am. Ma'am, thank you po ha. Maraming po salamat. Ano po yun, sir? Kailangan Opo, thank you po. Nagkala natin kami sa kanya na gano'n bakit si ma'am. Ano niyo po nalaman? Sa amin, sa clinic. Pumunta sa clinic. Sige na. Mauna na ako sa MDH. Sa ER na lang tayo. Ma'am, mag-ingat ka mag-drive ha. Ako tayo sa MDH. Positive siya sa NS1 dengue. Pero ang problema kasi, nagsuka siya ng dugo. Ang dami daw. Platelet. Ilan yung platelet? Okay pa naman yung platelet. 186. Hindi ko pa natatawagan yung ate ko. Sabi ko kasi, pag nakapunta na ako, tsaka namin tawagan para hindi mag-alala si ate. Kasi, syempre, anak niya to. Papanik yun. Buti na lang yung teacher niya, yung kasama na naghatid dito sa Nazarenos. Maraming salamat, ma'am. Nakalimutan ko kunin yung pangalan eh. Pero thank you, ma'am. Nag-decide kami ni Emily na sa May Kawayan Doctors na lang dalhin si Cody. Dahil mas malapit to sa bahay nila mama. At dito rin nagtrabaho bilang nurse ni Emily dati. Sir, ipapa-admit po, saan po didiretso? Sa ER muna po ba? Galing na po kasi kami nasa Renos eh. May dengue po siya. So, dito na lang po namin papa-admit. Ako dyan. Sige po, pilipan ko lang po Ay, hello po. Ay, yung papa-admit ko po yung pamangkin ko kasi dengue po siya. Nasa Renos po kami kanina. Dinala siya, galing school, dun siya dinala eh. Ba't ka ba dun dinala? Ito malapit. May refer po siya dito. Wala po. Wala. May health card po gagamitin. Wala. Okay. Iyak na lang po. Ilang araw na nilalagpas yung pasyon. Sabi niya kahapon lang, ang problema nagsuka kasi ng dugo eh. Ngayon? Sa school. Sa school, ilang beses? 2. Dalawang beses. Kailan yung huli? Ano po? Kailan huli? Sa mga magtatanong kung nasan yung ate ko, nasa ibang bansa po yung ate ko. Nagtatrabaho siya bilang isang OFW. At sa mga oras na to, iniisip ko na kung paano ko ba sasabihin kay ate yung nangyari kay Cody. Pwede ma, mag-video ko muna pwede yan. Hello, te. Anong nangyari? Oh, Nasa MDH kami. bakit? Huwag kang magpapanik ha. Anong nangyari? Dinala si Cody dito sa MDH. Bakit? Nagsuka ng dugo. Ala, May dengue, positive sa dengue. Kalma ka lang, nandito na ako. Sa Nazareno siya unang dinala. Tapos, may option naman na pwede siyang mag-uwian. Kaso ang mangyari, parang everyday pupunta siya sa Nazareno. Sabi ko, hassle eh. So sabi ko, i-admit na lang dito sa MDH. Yung suspecha ko rin naman kasi talaga, dengue. Kasi, kailan siya nagsuka?
Kanina lang sa school daw. Actually, tinanong ko muna si ate kung okay lang bang i-upload tong video na to at sabi niya sa akin, para daw magsilbing lesson sa mga kabataan ngayon na kung sakali na magkaroon sila ng nararamdaman sa katawan nila, huwag ipagsawalang bahala yung mga nararamdaman nila. Problema kasi sa panahon ngayon, at karamihan naniniwala agad sa mga napapanood nila sa social media. Akala nung iba, yung simpleng lagnat lang. Pag may naramdaman tayo, ginugugol lang natin at pinagsasawalang bahala yung mga sakit na nararamdaman natin. Isa sa mga simptomas ng dengue ay paulit-ulit o pabalik-balik na lagnat. Kaya suggest ko lang sa inyo guys, kung nilalagnat kayo ng more than 3 days na at pabalik-balik, mas mabuting kumonsulta na tayo sa mga doktor. Kaysa mas lumala pa at mas mapagastos pa tayo dahil sa panahon ngayon, sobrang mahal pong magkasakit.